Nakangiti si Alicia habang minamasdan ang maliliksing kilos ng kaniyang mga tauhan. Si Drake ang muling magsasagawa ng operasyong iyon. 20 bata ang kailangan nila dahil iyon ang hininging bilang ni Espejo. Si Espejo ang kanang kamay at ang tanging tulay niya sa pinuno ng kanilang grupo na si Miranda. Hinahati ang mga bata sa 2 grupo. Ang mga mayayaman ay isa-isang dadalhin ni Drake sa isang abandonadong gusali sa isang malayong probinsya. Doon nito ipinatutubo sa mga bata sa mga magulang nito. Ang matitira naman sa mga pinagpilian ay dinadala ni Cardo sa ibang bansa upang kung hindi man ipaampon ay gawing trabahador sa mga malalaking pabrikang pag-aari rin ni Miranda. Bukod pa roon, ay may ilan ring nakatalagang manlimos sa kalsada at magsagawa ng mga operasyong ilegal ng grupo. Sa mga gantong gawain, nagkakamal ng malaking salapi ang grupo ni Miranda. At syempre, suportado niyon ang pamumuhay nilang lahat. Napakunot ang noo ni Alicia na makita ang isang batang babaeng lumabas sa gate ng malaking eskwelahan, hindi kalayuan sa kinapaparadahan ng kaniyang van. Napakaganda ng bata. Itim na itim ang mga malalamlam nitong mga mata. Gayunman, ay halos malukot na ang anyo nito dahil sa napipintong pag-iyak. Tila may hinahanap ang bata at hindi niya maiwasan ang pagmasdan ito. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong napaiyak. Kinuha nito ang suot na backpack at saka niyakap na tila ba doon lang ito humuhugot ng lakas ng loob. Kinusot-kusot din ito ang mga mata na marahil ay basa na ng luha. Ma'am, ayos ka lang? May problema ba? Bakit ba akong iniintindi mo? Huwag mong hiwalay ng tinang trabaho mo, tonto! Napakamot ng ulo si Juancho. Nang muli namang lingunin ni Alicia ang gate ng eskwelahan, ay nakita niyang kausap na ni Drake ang bata. May kung anong ibinibigay ito na hula niya ay chocolate o candies. Kitang-kita niya kung paanong tumanggi ang bata sa lalaki at ewan kung bakit bigla niyang nahiling na sana ay may makakitang guard dito. Napahinga siya ng malalim nang tinangka ng batang tumakbo pero nahagip ito ni Drake. Agad na tinakpan ng lalaki ang bibig nito at saka ito isinakay sa dala nitong van. Muntik na siyang mapasubsob ng tulad ni Drake ay mabilis ring pinaarangkada ni Juancho ang kanilang sasakyan. Hindi ko po alam kung paano nangyari, sir. Nagbanyo lang ako saglit at nawala na si Bea sa pinag-iwanan Hindi ko mo sa siya dapat kanya. iniwan sa kahit ano pang dahilan, Marie. Hindi ba't yan lang naman ang trabaho mo? Saan ko ngayon hahanapin ang anak ko? Sorry, sir. Hindi ko Anong naman magagawa ng gusto. sorry mo? May babalik ba niya ng anak ko, ha? Ipagdasal mong makita ko at maiuwi ng ligtas ang anak ko, Maring. Dahil kung hindi, hindi ko alam ang kaya kong gawin kapag nagkataon. Saan ko hahanapin ang anak ko ngayon? Magsalita kayo! Siya lang ang tanging iniwan ni Marisa. Siya lang ang dahilan kung bakit nagagawa kong ipagpatuloy ang buhay ko. Saan ko hahanapin ang anak ko ngayon? Saan? Magpakatatag ka, Nick. Tama ang sinabi mo. Siya lang ang iniwan ni Marisa sa'yo kaya kailangan mong magpakatatag para mahanap siya. Kailangan ka niya, anak. Lumaban ka. Napakadaling sabihin. Pero paano ko yun sisimulan? Ang sabi ng ilang nakakita ay isinakay daw ng mga hindi kilalang tao si Bea sa isang van. Bago yun, mabilis na pinaharurot palayo. Kung sinadyang kunin ang aking anak, may pag-asa pa kayang makita ko siya.
Panginoon ko, saan ko siya hahanapin? Makalipas ang 2 buwan, Sige na, Wancho. Mauna ka nang umuwi. Dito na muna ako sa mall. Teka, paano kayo? Pwede naman ako Ako maghintay. nang bahala sa sarili ko. Sige na. Paano kung hanapin ka ni Drake? Ibinili niyang dadaanan ka mamaya Siya sa... ba ang nagpapasweldo sa'yo o ako? Kapag sinabi kong mauna ka na, mauna ka na. Bingi ka ba? Okay, ma'am. Nagtatanong lang naman. Nangangatwiran ka pa? Lumayas ka nga sa harap ko. Ngayon din. Alis! please proceed to the customer service. Tahimik na umalis si Wancho. Noon lang nakahinga ng maluwag si Alicia. Dala ang maliit niyang bag ay tinungan niya ang daan patungo sa ladies' room. Ito ang isa sa mga bagay na nakasanayan na niyang gawin noon pa man. Kapag dumarating siya sa puntong hindi na niya maunawaan ang sarili, sinisikap niyang mapag-isa. Kahit saan lang. Ang importante ay makapunta siya sa kahit saang lugar nang wala siyang ibang kasama. Paliko na siya sa huling pasilyo papunta sa ladies' room ng mall nang bumangga siya sa kung saan. Muntik na siyang matumba sa lakas ng impact na iyon kung hindi siya inalalaya ng taong nakabangga. Oops. Sorry, miss. Are you alright? Ano ba yan? Mukha ba akong okay? Binangga mo ako. Yung paa mo nga at baka matapakan mo ang mga gamit ko. Yumuko si Alicia at padabog na hinablot ang bag na nahulog sa sahig. Palibhasa ay wala siyang tiwala sa ibang tao, kaya gayon na lang ang pagsisiyasat niya sa mga gamit. Tiniyak niyang mabuti na naroon ang cellphone at wallet niya. Actually, miss, it was you who bumped into me. Ah, ganon? Ha? Teka. Bakit ganito? Ano tong nangyayari sa akin? Bakit hindi ko magawang alisin ang pagkakatingin sa kanya? Yeah. See that, miss? Nakikita mo ba ang signboard na yan sa gilid ng pasilyo? It says, keep right and you were walking on the left. But anyway, I'm sorry, miss. Ayos ka lang ba? Teka, ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit parang nahihipnotize mo ba ako ng mga mata ng lalaking ito? Alicia, kailangan mong sumagot dahil hinihintay niyang sasabihin mo. Ano ka ba? I'm fine. Pasensya na rin. Tama ka, wala nga ako sa linya ko. Ha? Ako ba talaga yon? At kailan ko pa natutunan ang magpakumbaba? No, it was my fault. Hindi rin kasi ako nag-iingat. Ngumiti siya sa akin. Bakit tila may kung anong kumislot sa dibdib ko? Dahil lang sa simpleng ngiting yun. Alicia, hindi ka sanay ng ganito. Do not entertain this kind of emotion. Kontrolin mo ang sarili mo dahil hindi mo alam kung paano pakibagayan yan. Siguro'y nagugutom lang ako, kaya't hindi na rin kita napansin. You'll do me a big favor if you'll join me for lunch. Oh. He's inviting me for lunch but I can't accept it. I shouldn't. Pero, bakit ganon? Bakit parang ibang gusto kong mangyari? Actually, I'm starving too. But I'm afraid I need to go to the ladies' room first. Can you wait for me somewhere? Sure. I'll be waiting here. Ay. Oh God. Ngumiti na naman siya. Sigurado ako,
Maiba sa ngiti ng lalaking to. Bakit ganito ang epekto niya sa akin? Kailangan kong magmadali. Pero teka, babalikan ko pa ba siya? O pagtataguan ko na lang? Malito, Alicia. Walang patutunguhan anuman tong nararamdaman mo ngayon. Gamitin mo ang utak mo tulad ng dati. Collect all your senses and leave this place now. As in now. As in now. 4 Tagalog Online Stories. Please like, subscribe, and share.